Ito ang mga aabangan natin sa Netflix ngayong 2026. May action dito, may love story, may folklore mystery, may family drama, and meron ding pang Pasko. Honestly, hindi ko masyadong susundan yung mga Filipino projects nga sa Netflix, pero yung aabangan ko dito, yung Balaraw and Buy Bust. Obviously, puro Tagalog tong mga to, ang pinaghalong movies and series, and so, isa-isahin natin. Simulan natin sa Buy Bust The Undesirables na isang series na direktang kadugtong nung movie nga nung asawa ni Erwan. Papalabas to ngayong 2026 and meron na nga silang pinakitang short clip nga nung isa sa mga labanan and okay naman. I mean, ramdam ko pa rin yung abangan na halatang scripted and the moves and choreography could be better, pero let's see, kasi baka mamaya doon lang sa scene na yun. By the way, kasama na nga dito ni Ann Cortez, si Gerald Anderson, and what I love nga sa series na to, ang ganda ng production design nila and ang ganda na nabuo nilang post-apocalyptic version ng Pilipinas. Again, series ito with 9 episodes and abangan nga natin. Next, love story muna tayo with 18th Rose with Cyril Manabat and Kyle Echari na could be cute. Papalabas to on April 9 so matagal-tagal pa din. Honestly, magaling naman umacting si Cyril pero I'm not sure yet with the story but this could surprise me din naman kung maganda nga talaga yung story. Next is Balaraw na aabangan ko din kasi I love folklore and atmospheric horror mystery movies or series nga and since bibihira nga tayong magkaganito dito sa Pilipinas, sobrang interesting mapanood nito. Sana ma-pull off nila para nga mas lalong maraming filmmakers or storytellers na gumawa nga ng mga movies or series sa ganitong settings or premise. Katulad nga din ng sinabi ng direktor nito na sobrang dami nga nating islands dito sa Pilipinas na may kanya-kanya nga sila mga kwento. May iba't ibang grupo nga ng mga tao na may kanya-kanya nga folklore and so interesting na mapanood or malaman nga yung ilan sa mga yon. Alam mo yun, para hindi naman tayo puro tikbalang, white lady, manananggal tsaka mga tiyanak. Bago naman, di ba? Next is Someone Someday na pinagbibidahan nga nila Catherine Bernardo, ni James Reid, and Dimaha Salvador. Itong romantic drama ay pinag-uusapan nga ito kasi nga marami yung nag-aalangan sa chemistry nga nila James and Catherine and siguro nga kasi nga nakalakihan natin sila na iba yung mga partners nila eh. Tapos parehas pa sila sumikat na love team so given na yon. Curious to see kung magbubunga ba yung tambalan nga nila dito and maganda rin naman yung ganito eh na mawala na yung mga love team dito sa Pilipinas and paiba-iba naman yung mga partner ng mga bawat artista. Kumbaga, iba-iba yung pares, hindi lang si Diwata. Magka-idea kayo kung anong kwento nito tungkol ito sa isang babaeng gumawa nga ng dating app para makatulong sa iba pang mga babae na makahanap nga ng taong mamahalin nila na hindi nga niya nakuha sa nakaraan niya. Like it na it's timely with the dating scene today pero let's see kung paano nga nila i-expand yung ganitong story. Next is Paskong Pinoy na obviously tungkol nga sa Pasko dito sa Pilipinas na ipapalabas on December 3. Not sure pa about this one kasi natrauma ako doon sa MMFF na Pasko na movie. Yung reconnect ba yun? Grabe. Grabe lang masasabi ko. Tungkol naman ito sa iba't ibang mga tao at mga mararanasan nga nila sa parating na Pasko. Mga magkakaibigan, magkakapamilya at magkakatrabaho na pinagbibidahan nga ito nila Barbie and Enchong and also sobrang nostalgic nito sa mga may kaedaran na kasi nga may mini reunion nga dito yung TGIS cast. Okay, second to the last is The Master Cutter and malamang kung sa ibang bansa or sa Hollywood ginawa to, si Jason Statham bida dito eh. Yung tipo ng movie na meron typical na trabaho nga yung bida tapos assassin siya on the side. Diba naging driver siya, beekeeper, magnanakaw, mekaniko, rescue diver, alam yun, ang dami niyang trabaho. Mas marami pa kaysa doon sa isang kalbo eh. Ang series pala na ito ay pinagbibidahan nga ni Ding Tong na isang dating sundalo na naging mananahe pero tuwing gabi, nanguhuli nga siya ng mga kriminal. The story could be great na parang Daredevil lang ganon, pero let's see on April 17. Okay, pinakahuli, ganito, ganyan, ganoon na family drama daw with the twist and let's see. Naman ipapalabas to on August 13 so kung interesado kayo then abangan nyo. Pero ang director nito yung Netflix lang daw yung nag-take ng risk na gawin nga itong story na ito so I'm curious about that na sobrang controversial ba or risky ng story nito kaya walang gustong mag-produce. Ayun, sabi family drama daw ito na heartfelt, funny and relatable so let's see. Yun lang, again, ang aabangan ko nga dito yung Balaraw, yung Buy Bust, or kahit nga yung The Master Cutter eh. Pero, tignan muna natin doon sa first few episodes kung maganda ba. Marami tayong aabangang Filipino projects this year, sana maipakita talaga yung sariling atin na filmmaking, maipakita ba yung kultura din dito sa bansa natin, and alam mo yon, to create a film na hindi lang dito ma-appreciate, kundi sa buong mundo sana. Yun lang naman, don't support all Filipino movies, pero support good Filipino movies. Yun lang. Thank you.